Doon sa binasa Sunod mong na talata, pinanganak ba siya doon na Diyos o tao? sagot, kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, ha? Verbatim, Taglay niya kalikasan ng verbatim. Diyos, hindi siya. Categorical. Makinig ka muna, hindi niya pinapilitan. Ano? Categorical. Ang tanong ko sa iyo, pinanganak ba siya doon? Doon sa binasa mo, pinanganak ba siya doon na tao o Diyos? Categorical. Bilang tao. Okay? Sa aral naming Katoliko, si Kristo hypostatic union, tao at Diyos. Sunod na tanong. Kaya nga Okay. binasa ko sa iyo kaganina eh. Ang sabi Diyos mo ang pinanganak. kanina, Diyos din si Kristo nung nandito sa lupa. Amen. Yung Diyos Amen. ba na Kristo, kung Diyos siya, yung katawan niya ba may kasiraan bilang tao? Yes or no? Anong kasiraan? Walang kasiraan. Kita mo umakyat sa langit eh. Nasugatan siya pero hindi nasira yung nadunot yung katawan niya. May sugat lang siya dahil ginawa ng mga yung mga anti-Kristo, mga kasama mo noon. Sunod na tanong, anong sira ba doon? Okay. Mga sugat yun. Nung bago niya iwanan yung pagka-Diyos niya at ipanganak bilang tao, nasusugatan ba siya noon yung Diyos pa siya? Yes or no? Hindi, tama. Hindi niya iniwanan ang kanyang pagka-Diyos. Hindi niya iniwanan ang kanyang pagka-Diyos, ha? Hindi niya iniwanan. Nasugatan siya dahil bilang tao, yon, pwede yon, nasaktan siya dahil si Kristo nga, hypostatic yun. Pero kahit taglay niya ang kanyang pagka-Diyos, hindi niya pinagpilitang, basta hindi siya naging pantay sa Diyos. Sunod na tanong, Diyos pa rin si Namatay nga. Kristo kahit Pag kahit namatay, ibig sabihin, tao tinablan eh. Okay. wag kang Okay. diyan. Nung namatay ba siya nung 3 araw, yung katawan niya ba noon ay masasabing katawan na Diyos o katawan na tao? Yung namatay doon sa katawan yon, sino may-ari noon? Si Kristo Diyos. Si Kristo Diyos. Wait Sino lang, pala may-ari nun? categorical objection. Ikaw, kaya Ang nga. tanong ko, yung katawan niya ba noon ay katawan na pang Diyos o katawan na pang tao? Ang sagot ko, yung katawan na doon, Diyos ang may-ari noon, si Kristo, hindi yung katawan ng founder mo. Sunod na tanong. Sako na talaga sigud. Okay. Okay. Sako sigud. Kung si Kristo ay Diyos din or at tao rin nung pagbaba niya. Anong Sanix? Ano? Mukhang mauna Si ka pang Kristo bumaba ay- kay user ah. Okay, Ano, last question. Kung si Kristo ay tao rin at Diyos din nung pagbaba siya, masasabi pa ba yon na iniwan niya yung pagka-Diyos niya? Yes or no? Hindi nga niya iniwan yung pagka-Diyos. Ilang bisis na binasa, makinig ha, kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay sa Diyos. Taglay nga na niya ang pagka-Diyos. Taglay na nga niya, nagpakumbaba lang siya. Huwag mong baguhin yung nakasulat sa talata. Kaya yung utak mo, anong tawag nito? Latak. Op. Sige, sunod tanong. Okay. Panglima na, panglas ko na yon. Ano na Ikaw ako? naman ang magtatanong. Mag-conclusion na. Nakalimang tanong na. Ay, sige. Okay. Oo. Give me time. So, dito po makikita natin na pamali-mali yung sagot nito ni Goods kasi pero mo yung sabi niya Diyos daw si Kristo nung pagbaba pero nagkakaroon pa rin ng kasiraan yung katawan. Pero sabi niya hindi daw nagkakaroon ng kasiraan, napako nga nasugatan. Ay ano masasabi doon? Nagkakaroon ng kasiraan, nagugutom. Ibig sabihin, malinaw pa sa sikat ng araw na ang anyo niya nung tao. Ibig sabihin, iniwan niya yung pagka-Diyos niya. Kasi kung dala-dala niya yung pagka-Diyos niya, edi sana, hindi na sana siya, napako sa krus. At hindi sana siya, tatabla ng gutom. Hindi sana siya tatabla ng kalungkutan. Hindi sana siya, hindi sana siya i-glorify pa ni God kasi nasaan yun na pala siyang Diyos kung pagpapakumbaba niya doon
yung pagsunod lang sa Ama, yung pagpapakumbaba niya nga doon, ayun nga yung ibig sabihin na iniwan niya yung pagka-Diyos niya. Hindi siya nakipantay sa Ama. Ibig sabihin lang nun, kapatid natin na gods, para sa yung kaalaman, na si Kristo ay bumaba, hindi para ipagyabang yung pagka-Diyos niya, kundi para makipantay siya sa ating mga tao or makisama siya sa atin upang siya yung maging pamantayan para ang mga tao wala nang masabi pa kapag sila ay naparusahan na sasabihin, "O Diyos, ikaw kasi di mo naranasan maging tao. Kaya mo kami ngayon pinaparusahan. Di mo nga naranasan matukso, magutom." Oh. Ngayon, kaya nga para wala nang lusot yung tao, na ganyan tao rin ang Diyos. Para wala na tayong sa Diyos, may panglaban kung sakaling tayo maparusahan. Kaya maling-mali itong pinituro nito ni Goods na siya ay bumaba saan yung tao at Diyos. Ang sasabihin ko nun, kaya ka lang naman na kasi Diyos ka rin nung bumaba ka eh. Siyempre, ka nun? Lamang ka nun, hindi ka pwedeng pamantayan kasi perfecto ka nun. Hindi nga tao nga siya nung bumaba 100% tao. Nasasaktan, dumaan din sa pagkasanggol, kung anong pinagdaanan natin, ganun din. O, 'di ba? Kaya, yung topic natin na Mother of God, mali yung kapatid, Mother of Christ lang. Kasi merong Mother of God sa Bible, si Astaroth yun. Alam ba si Astaroth? Yung asawa ni Herod na nagpanggap na Diyos daw, si Herod, tinawag na Son of God. Tapos siya daw ay Mother of God. Pagano yun? Yung sinasabi yung Mother of God, galing yan sa pagan culture. Paganong tradisyon yan. Kaya nga ako tutol na tutol dyan kasi ayaw kong maging pamantayan kayo ng marami. Kaya pala mahilig sa tradisyon tong tatlo na to, no? Astaroth pala ang inaano. Okay. Sunod na tanong ko. Sabi mo ngayon lang, bumaba si Kristo dito. Tao ha, may babasahin. Premise ko, bumaba si Kristo na tao. 'Di ba? Sabi mo 'yan. Itong tanong ko, saan na 'yon? Tanong, babasahin ko, maglilihi ang isang birhen at magsisilang ng sanggol na lalaki at tatawaging Emmanuel, na kasama natin ang Diyos. Ano ang mababasa? Kasama natin ang Diyos o kasama natin ang tao na sabi mo bumaba? Kasama ang tao, kapatid. Kasi yung Emmanuel na sinasabi, ibig sabihin lang ng pangalan. Okay, sunod na tanong, kasama ang tao, sabi nga, mababasa. Sunod na tanong, ito. Sunod na tanong. Sarapan mo naman yung tanong. Sunod na tanong, isisilang sa inyo ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas ang Panginoong Hesukristo. Ano ang mababasa? Tao o Panginoong Hesukristo? Panginoong Hesukristo na tao, syempre. Okay. Ano ang Panginoon nito? Tao o Diyos? Tao siya, Kristo siya dyan eh. Binanggit, Okay. Hesukristo eh. Tao. Sunod na tanong. Dito tayo sa Basta ang sagot ko dyan, puro May tao. babasahin ako. English. Sige, kahit pa Latin. Sunod na tanong. The people live it will hope. Kaya ito ha, the people will believe it, for our hope is in the living God who died for all. Ang tanong, ano ang namatay sa lahat? Tao o living God? Sabi nung kapatid, living God, ibig sabihin nun, Diyos na siya, hindi, tao. Kasi nga, namatay eh. Namatay yung tao. Pero namumuhay yung pagka-Diyos niya. Okay, sunod na tanong. Kaya nga living Ano God ang mababasa dito? Anong mababasa? Ha? Pangapat na to? Panglima. Panglima. Sige. Ano ang mababasa? Living God o living human o tao? Living God nga ni kasi di naman namamatay ang Diyos. Pero yung pagkatao niya, namatay ng 3 araw. Pero nabuhay din naman.
Kaya living God. Sino tong living God na namatay dito? Si Kristo o tao? Si Kristo na tao. Ano sagot mo? Sino tong Si living God Kristo na na tinutukoy tao. dito na namatay? Si Kristo ba o Si hindi? Kristo na tao nga ni. Si Kristo. Sige. Time na. Oo. Okay. Wala man Okay, lang wala naman pala kasarap-sarap. problema. Wala Walang naman lang kasarap-sarap. problema pala. Very simple lang paaminin pala tong mga oh, very simple naman lang pala paaminin tong mga uplok na to. Walang kahirap-hirap. Tanungin mo lang sa talata na binasa mo. Klaro naman talaga ang pinanganak ito kasi yan. Si Kristo, Diyos talaga. Bago siya, kaya nga binabasa ko kaganina sa Mateo, Tagalog kasi, binabasa ko kaganina sa Mateo. Ano yung nabasa ko? Ang Diyos kasama natin. Hindi nakalagay doon, ang tao kasama natin. Pero siya, may ang mababasa daw doon, ang mababasa daw, Diyos at tao kasama natin. Kaya kayo mga kapatid, mag-ano kayo, mag isip-isip na kayo. Kung hindi dadagdagan nila ang talata, kinukuhaan nila. Gaano kasinungaling ang mga tao na to? Oh, sabi niya tao daw nakalagay. Oh, isinilang sa inyo ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas, Kristong Panginoon. May tao daw nakalagay. Pambihira. Ang bata pa ninyo, grabe na kayo nakapakasinungaling. Believe ako sa pagkasinungaling ninyo. Kahit anong gawin mo, hindi ka makalusot dahil ikaw mismo nagsagot eh. Dito, sa pangalawang tanong ko, maglilihi ang isang birhing magsilang ng isang sanggol lalaki, tatawaging Emmanuel. Ano ba kahulugan ang tanong ko? Diyos kasama natin o taong kasama natin? Binago mo ang talata, hindi ka mahiya, live to. Binago mo ang talata, tao ang inano mo, tao ang nilagay mo, Diyos ang nakalagay dito, litra po litra. Tao ang nilagay mo, Diyos. Oh. Kaya nga, sino yung nagbabago sa talata? Patay kayo sa Diyos. At saka, ito talaga pinaka-importante. Sabi niya, ang Diyos hindi daw mamamatay. Pero inamin niya ganiha, ang namatay pala dito, Diyos. Diyos pala, hindi pala nagsinungaling, hindi pala nagkamali. Basa natin dito, sa binasa ko. Oh, happy ha? People will believe for it of our hope is it's in the living God who died for all. Tama ba to? Yes, tama. Sino namatay dito? Diyos. Sino ang Diyos ito? Si Kristo. Inamin mo. Namatay pala ang Diyos. Sino yon? Sinamin mo, si Kristo. Basa pa yung bibig mo ha? Si Kristo pala namatay. Sabi ko, living God who died for all. Sino to? Sabi mo si Kristo. Anong nakalagay? Tao o Diyos? Ginawa mo naman sinungaling si Timothy. Ginawa mong tao. Ang nakalagay dito, God who died for all. Napakasinungaling ninyo. Brother, Believe ako huwag sa kang inyo. ganyan. Grabe, sinungaling talaga. Kakasala ka sa mga sinasabi mo. Nakikinig kami sa iyo. May umaaray pakibaba, bro. Ako, Samik. May tanong ako. Oh, sige. Tatay? Ano pa lang? Sige. Si Good Boy, tatanungin ko. Okay. Parehas ba kayong Bagante ako ha, 5 ha. parehas ba kayong Catholic ni user o hindi? Sagot, nagtatanong siya ganina kung may relasyon ba daw kami kay Maria sa langit. Siyempre, si Maria, mother namin. Hindi, kayong dalawa, wala kayo, hindi kayo labot, hindi kayo kasali. Dahil sabi sa Biblia, ganina binasa ko, ang taong walang relihon, ano ngayon, gikasuklaman o gikasilagan sa Diyos. Ano ibig sabihin sa Tagalog noon? Mahirap ko banggitin, hindi ako marunong, basta galit na galit ang Diyos sa iyo at saka walang kaligtasan sa inyo. Sa iyong dalawa niyo, sir, dahil hindi kayo tanggap nun, hindi kayo kilala ng Mama Mary. Sunod na tanong. Ang tanong ko, hindi yan yung tanong ko. Ang tanong ko, kung parehas ba kayong Catholic ni user o hindi? Sagot ko nga, pareha kayo. O ibig sabihin, hindi Katolik si user.
Hindi nga kayo katanggap sa langit eh. Pareho kayo, hindi tayo magsama doon. 'Di ba? Sabi niya kanina sa akin. Wait lang, Mina, yung speaker ko, magkakilala di ko ba daw sa marinig langit? pinagsasabi ni Good Boy. Hindi Pasensya na sa host, Ayun ang tanong niya. Oh, sagot ko, hindi. Dahil ang sabi niya, nagtatanong siya kanina kung maligtas, magkakilala ba relasyon namin ni Mama Mary sa langit? Meron kaming relasyon. Sila at saka si Samik o si Yoser magkasama. Walang relasyon doon sa langit. Dahil walang relasyon eh. Kinasilagan ng Panginoon. Galit ng Panginoon sa inyong dalawa. Sunod na tanong. Kung anong religion mo, Good Boy. Pareho nga yung sagot ko. Anong pareho? Catholic ba o hindi? Wala nga, hindi nga katoliko. Dahil hindi ka katoliko, hindi din katoliko si Samik. Ang layo ng sagot ni ang layo ng sagot ni Good Boy. Next question na, Brad. Sige, pangalawa. Naniniwala ka ba na ang Diyos namamatay o hindi? Binasa at saka inamin na Samik kanina, namamatay daw eh. God for die for all. Inamin na niya, si Kristo daw yun. Diyos, si Kristo, namamatay. Binasa na kanina. Gusto mo basahin ko ulit? So, Inamin ni Samik eh. So, inaamin mo na ang Diyos ay namamatay. Hindi ako nag-amin, si Samik. At saka sinang-ayon na yung binasa ko. Basahin ko ulit ha. Samik. Sino tong Yes, namamatay sir, ito? Ano nakalagay? Tao Si o User, God kausap died mo, for Brad, all? kanina. Sabi niya, God daw. O, sunod na tanong. Namatay o, litra po litra. Gusto mo basahin? Paano Ikaw? pag may nabasa magbasa? ako na ang Diyos hindi namamatay? Aminin mo sinungaling ka. Oo. Pangatlong Ano? tanong, ang pinag-usapan natin dito si Kristo, ang second divine person. Dahil ang anak ni Maria ang pinag-usapan natin eh. Yung Diyos na anak na pinanganak ni Maria, yung nagkatawang tao, yun ang pinag-usapan natin. Sino yun? Si Kristo. At sino yun? The living God who died for all. Sabi ni Samik, si Kristo daw. Ano to? Layo Who ng died for sagot. all? God. Okay. Yun nga sagot ko. Sabi ko, kung may mabasa ako question. na ang Diyos hindi namamatay, aminin mo sinungaling ka. Yun yung premises ko, hindi yung tanong. Okay. Yung premise mo, ang sagot ko, ang topic natin, ang second divine person, si Kristo, yung pinanganak ni Maria. Binasa ko kaganina. Nasako si Samik dito. Lahat ng tanong ko, inamin niya lahat. Pinagpalitan lang niya yung nakasulat sa lata. Sunod na tanong. Namamatay ba o hindi? Ayun yung sagot ko. Sabi mo, namamatay ang Diyos. Sabi mo, si Si Kristo Diyos. Si Kristo nga, si Kristo ba namatay oh. namatay? O sinungaling ka, ibig sabihin nun. Kasi namatay si Namatay Kristo. nga si Kristo. O. Tapos sasabihin mo, Sabi ni Diyos. Samik kanina, inamin niya, namatay si Kristo. O. Sunod na tanong. Inaamin mo na nagsisinungaling ka. Hindi ako nagsinungaling. Ikaw dahil bantay ka ngayon, balik ako tanong ha. Babasahin ko ang sagot ko ha. People who will believe it, for our hope is in the living God who died for all. Oh, namatay. Gusto mo pa ng isang talata pero wag na, mahayag dito. Sige na, sunod na tanong. Okay, last. Last na tanong ko. Ano bang pakilala ni Kristo sa sarili niya? Diyos o tao? Ano ang pinapakilala ni Kristo sa sarili na? Siyempre, Diyos at saka tao. Saan mo mababasa na pinakilala niya sarili niya? Diyos? Oo, sige. Panglima na Conclusion pala, ka na? sayang. Magbalik ka lang mamaya. Conclusion ka na, Brad? Saan mo? May ginagawa ko pero Ako na, ibigay mo sa akin yung Wala oras akong mo sagot sa eh. mix. sige, bigay ko na lang oras ko kay user. Kay O, user sige, na lang ako sasagot. para Ito, ang conclusion ko dyan, kasi binigay sa akin ni Samix yung oras, kung si Maria pala, pwedeng tawaging Mother of God. Ibig sabihin yung tata niya, pwede rin tawaging Father of God. Yung kapatid niya, pwedeng tawaging Brother and Sister of God. Ganun ba yun? Maling nga yung term na yan kasi may binabangga yan na verse sa Bible na wala na iba pang dapat tawaging ama, kundi yung Diyos lamang. 'Di ba?
ginagamit niyo yung term na Mother of God. Ibig sabihin, pwede rin siyang tawaging Father of God, si Joseph. Tsaka si yung mga kapatid, Sister and Brother of God. Di ba? Kaya mag-ingat kayo sa mga ginagamit yung term kasi baka mamaya yung term na ginagamit nyo, ipampagano na. Di may mababasa talagang Mother of God sa Bible pero pampagan, which is Astaroth na tinatawag na Mother of God. Dineklara niya na yung anak niya God din, which is yung paganong reliyon ng Katoliko kinuha talaga doon sa Babylonia na pinamana hanggang sa panahon natin ngayon nag-i-exist pa rin, which is yung Romano noon kasi 'di ba nagbabatay kayo sa history history tayo, kaya kung babatayin nyo rin sa history pagano talaga yung Romano na yan dahil lang kay Constantine kaya na ano yung naipalaganap yung Kristyanismo na nahaluan ng pagano. Kaya umiwalay ngayon yung Protestante kasi nga nagdaragdag na kayo ng mga katuruan at tradisyon na wala naman sa Bible. Katulad na lang yan, Mother of God. Di pwede rin palang Father of God, si Joseph. Pati yung mga kapatid, Brother and Sister of God. Ganun ba yun? Mali nga. Kasi naging nanay lang siya sa lupa. Ang tawag nga lang sa kanya ni Kristo, babae. Kasi alam na Kristo na wala nang iba siyang magulang kundi ang Ama. Hindi siya pwedeng tumawag kay Maria na nanay sa langit kasi nga hindi niya mas nauna pa siya kay Maria Paano niya tatawaging nanay? Siya nga lang yung lumika kay Maria 'Di ba? Kaya use your common sense mga kapatid kong Katoliko. And good night. Sana nagets niyo yung mga pinagsasabi ko at dahil wala kayong common sense. Okay. Samex, saan na yun? Samex, User, sinabihan ka pa ng bastos mo ng asawa mo. Yari ka. Samex. Samex, patanong. Si user na lang bro. Tanungin ko. User, up kayo sir. Ikaw tanungin ko. Okay. User, tanong muna. User. Wala na. User, patanong. Wait lang. Lalobat na naman ay talaga mag-charge Okay. nito. Umina yung speaker. Okay. Galitan ka I-charge ng mo muna. asawa mo. Dahil magtatanong ako sa'yo. Okay na, magtanong na ako. Si Sammy tulog-tulugan yan. Nanginginig na yung buntot niya. Oo, nanginginig yung buntot niya kasi may ikog yan. Ay, yung may buntot yan. Samik, Demonyo. patanong Samik. Diin mo naman kami ni Bro Jordex user. Umalis na si user. Makbo na Ito na lang, Samik. Samik, patanong Samik. Samik, patanong. Kaso bro, Samik. ang problema sa background ni user, sinabihan siya ng asawa niya na wag kang bastos. Sige na, patanong. Bastos ka. Narinig ko Samik, patanong Samik. Hindi nga, wala naman tong tanong ko. Sa Biblia man din ito. Bakit ka matakot tanungin? Brad, magpatanong ka na, Brad. Sige na, Samik. Patanong Samik dahil... Sige na. Nagtanong siya, tapos ayaw mo patanong. Takot mabawian. Grabe. Hindi man to mahirap mga tanong ko dahil sa Biblia ko man to ginakuha. Hindi man to debate na pang May Kasi kanina, psychology bro. dyan. So, nakikisali siya kanina pa. Sabi niya kanina may ginagawa siya, pero nakikisali.
ngayong natapos na siya magtanong, sabi naman niya, Ito Samik, tanong ko na sa'yo. Dahil kayong dalawa ni User ha, magsagot. Nung sinabi ni Kristo, Mother, this is your son. Son, this is your mother. Tanong, sabi ni User, pagano turo? Pagano ba si Kristo? Samik, sabi ni Kristo, Mother, this is your son. Son, this is your mother. Tanong, pagano ba si Kristo? Samik. Tulog-tulugan yan. Tulugan yan. Okay. Ako si Sunod na Comics. sunod na tanong Samik sa Biblia. Na ano ko kanina Ah, galing-galingan ka sa Biblia eh. Pas daw, Brad. Pas daw yan. Oh, Basta sige, hindi siya pas. nakasagot. Pas daw. Pas Oh. daw yan. Pas daw yan. Sunod na tanong Samik sa Biblia. Ilan ba? Ilang bisis ba tumawag ang Diyos na lady o babae? wala sa history yan, bro. Wala sa history yan. Pass, Wala pass sa yan. history yan. Wala pala. Sa Biblia kasi Samik, dalawa lang ang sinabihan ng Diyos na lady. Si Maria at saka si Eva. Sino yun si Eva? Yun si Maria nagtamak sa ulo mo kaya ganyan katigas kabubo ka dahil tinamakan ang Tagalog ang tamakan. Hirap talaga mag-Tagalog. Adhom, moderator. Si Uncle. Moderator, adhom, oh. Oo, sa Tagalog kasi yun eh. Oh. Hindi, ako nga si Samix. Ako si Samix. Ako yung representative. Alam niya yung bata bro, pag ginigising, pag tulog-tulugan, hindi talaga yan gigising pag tulog-tulugan. Sa Biblia, Samik, dalawa lang ang tinawag na mother ha. Isipin mo yan. Our Lady, si Eva at saka si Mother Mary. Kaya yung ulo ninyo masakit pag makarinig sa pangalan ni Sinong hindi makatanggap na si Maria, ina ng Diyos? Si Satanas. Sino si Satanas? Kayo ang mga alagad niya. Samix, wag kang gagalaw. May dalawa pang, may tatlo pang magtatanong, oh. Oo, nakabinbin kami sa amin, mahiya ka Oh, naman, pinapaantay mo kami. May tatlo pa yun. Gising na. Pang-apat na tanong. Sige. Makat- Ay, Saan na? tugin na natin to si Yossi, saan na ba to? Yun. Bumalik. Yun, nandito na, hindi pala tumakbo. Ayun, So, tanong yun, sir. Ayos, okay to. Yo, sir. Dandaan lang kasi natutulog yung asawa ko, baka magalit. Huwag mo kasing sikuhin ang asawa mo. Brad, eh. Huwag mong sikuhin. Ano daw kasi, nagsasalita ka daw kasi ng masama, kaya ayaw kasi nito nakakarinig ng mura. Hindi mo na kung... ang sweet naman ang asawa mo, misis. May anak na ako, isa. Binabaliktad mo pa. Ito, tanong ko. Tanong ko sa Mick. Unang tanong. Nung sabi ni Kristo, Mother, hindi pala sa Mick, si sir. Lagi Sabi na lang mo si kasi Samix. kanina, Maawa ka naman kay si Samix. sir pala. Ikaw pala. Sabi mo kasi, hindi tinawag ni Kristo si Maria na Mother o ina. Tanong. Dahil sabi mo, turo ng pagano yan. Tanong, nung sinabi ni Kristo kay Maria, Mother, this is your son. Son, this is your mother. Tanong, turo ba ng pagano? Yes or no? Ang Galing sabi kay Kristo. ko, hindi tinawag ni Kristo sa langit na mother si Maria. Ayan, minamali mo na naman yung sagot ko eh. Objection. Magsagot ka. Huwag ka munang punta sa langit. Pa-imperno ka eh. Ang tanong ko, doon sa mga Objection. sinabi mo, Hindi ko sinabi nga ni yun. Objection sa moderator. Hindi ko sinabi yan. Kaya i-replay mo pa. Sang-ayon ako na sinabi niya, Mother dito sa lupa, pero hindi sa langit, sabi ko. Sabi ko, saan mo mababasa na sinabi ni Kristo kay Maria na tinawag siyang mother sa sa langit. O tatawagin, wala. Kaya huwag mong paratangan ako ng sinabi na hindi ko sinabi. okay, sunod na tanong. Yung Kristo ba, sunod na tanong ha,
yung Kristo ba na nagsabi mo na hindi siya tinawag na mother doon sa langit dahil dito lang sa lupa, yung ba, yung nagsasalita ba na yun? Diyos yun? Yes or no? Diyos nga nung nasa langit, pero nasa lupa tao nga ni, nagkatawang tao. Sunod na tanong, pangtatlo, dahil sabi mo Diyos, nung pagsabi niya, Mother, this is your child, this is your mother, nasaan si Kristo nun? Nasa langit, nasa lupa? Katawan tao nga ni, iniwan yung pagka-Diyos. Natural nasa lupa. Iniwan yung pagka-Diyos. Sunod na tanong, dahil iniwan niya yung pagka-Diyos niya, nung pagsabi niya, Mother, this is your child, this is your mother, nasaan ang pagka-Diyos no? Nasa loob, nasa kanya siya mismo o nandun sa malayo, nandun nanood? Iniwan niya nga sa Ama. Iniwan niya yung pagka-Diyos niya sa langit. Pumunta sa lupa, di bilang tao. Pinanganak na sanggol, pinanganak na tao, lumaking tao. Okay. Sunod na tanong, sa loob si Kristo, sa loob pananantian ni Maria nito. Dumating ang anghel at sinasabi, dumalaw si Mother Mary kay Elizabeth at sinabi, dinalaw ako ng ina ng aking Panginoon. Curious, sa Old Testament, Yahweh, ano ang sinabi ni Elizabeth? Ina ng tao o ina ng Yahweh? Ina ng tao, Sa loob ng kapatid. tiyan, ha? Ina ng tao Sa kasi loob ng siyempre. Ito, sasagot ako Gideon, sagot ka ng maayos. Oo, Ang tanong ko lang, tao ba? Ina ng tao o ina ng Yahweh? Nasa tiyan pa siya nito. Okay, ang sagot ko ina ng tao dahil yung Kristo nga inahula at tinawag siyang Panginoon dahil masking si David nga itinatawag na Panginoon yung Kristo na manggagaling sa lahi niya. Ibig sabihin lang noon, kapatid, pwedeng tawagin na Panginoon yung tao. Sunod na tanong, ibig sabihin, ikaw ang tama, nagsinungaling si Elizabeth na sabi niya, dinalaw ako ina ng aking Yahweh. Ikaw ang Hindi, tama, nagsinungaling siya. Ang sagot ko dyan, paras kami tama kasi masking si Elizabeth, ang tingin niya kay Kristo, ay Kristo nga, ang Misaya na tao. Saan yung tao? 5 na yun, bro. Kasi nasusulat, kapatid, na ang Diyos hindi mo makikita kasi pag nakita mo ang Diyos ay mamamatay ka. Kaya nga ang Diyos nagkatawang tao para makita ng Okay. tao. Sunod Sa na tanong. pamamagitan ni Kristo. Okay. Sabi mo ngayon, paluapan ko yan tanong mo. Sabi mo, ang Diyos din nakikita. Sabi ni noong doon sa tawag nito, noong sa Lang baka nito lumayo sa- yung topic, kapatid, ha? Hindi, sabi mo ang Diyos hindi nakikita, ha. O sige. Sabi mo kasi. Sunod na tanong. Sabi mo ang Diyos nakikita. Sino yung kausap ni Abraham nung tinanong niya? Kung magtatanong sila sa akin, ano ang isasagot ko ng pangalan mo? Sabi ng Diyos, Narinig niya lang. ako nga. Narinig niya lang, di niya nakita. Ay, makinig ka muna. Ako nga. Ako nga. Sabi mo hindi nakikita. Nakita ba o nakausap? Nakita ba niya ang Nakausap Diyos at na dumaan narinig, sa pero tabi hindi niya niya? O nakita. hindi? Hindi. Hindi niya nakita. Ayun, nasagot ko, di nakita, narinig lang. Kung mabasa ko nga nakita, aminin mo anak ng demonyo. Tanong. Sami, ako lang. Si Sami. Ang kausapin nyo. Sige, patanong. Unang tanong, Oh, ang tanong sa'yo. Shinchan versus Sami. Sige, unang tanong. Mababasa natin dito sa Deuteronomio 32:39 ang sinasabi dito. Si Yusef, tanongin mo, may ginagawa ko. Sige, si Yusef. Ako na ang tanongin mo. Ang nakalagay dito, tignan ninyo ngayon na ako sa makatuwid, bagay ako nga walang Diyos sa akin. Ako nga at walang Diyos sa akin. Ako'y pumapatay, ako'y bumubuhay, ako'y sumusugat at ako'y nagpapagaling at walang makakaligtas sa aking kamay. Ang sinasabi ng Diyos dito,
siya ay may kakayahang bumuhay. Now, sabi mo kanina, user, na si Kristo nung nagkatawang tao siya ay hindi sa Diyos. So ang tanong ko, dito sa John 11:43 to 44, kung hindi Diyos si Kristo, kasi nakalagay dito sa Deuteronomio, ang Diyos ang may kakayahang bumuhay ng mga patay. Ang tanong ko dito sa John 11:43-44, paano binuhay ni Kristo si Lazarus kung hindi siya Diyos? Dahil pinapatnubayan siya ng Holy Spirit at ng Ama. Paano mo maging si Next Elias nga question. bumuhay din ng patay. Next question. Kapatid, si Elias bumuhay din ng patay. Next question na. Next question. Sabi mo, pinapatnubayan siya ng Holy Spirit at ng Ama. Ama. Tama ba ako narinig? Yes, yes. So, next question. Dito sa sinabi ni Kristo sa Juan 10:30, ang nakalagay dito, ako at ang Ama ay iisa. Saan sila nag-iisa dito? Sa pagka-Diyos o sa pagkatao? Kalahatan, kapatid. Tinatanong kita, saan siya, categorical, saan sila nag-iisa dito? Sa pagka-Diyos o pagkatao? Kalahatan nga ni. Yung sako. Mali yung tanong mo, pangkalahatan. Sako ka na. Isa sila sa pangkalahatan eh. Ikaw naman. Ikaw naman. Gusto mo naman Tinatanong pag-iwalayin kita. eh. So, Yung tanong mo kasi, pinag-iwalay mo. Saglit lang. Kung pangkalahatan, inaamin mo na nung nagkatawang tao si Kristo sa, 'di ba, pangkalahatan. Sa pangkalahatan na 'yon, sakop na ba ang pagiging Diyos doon? Kapatid, sa pangkalahatan. Yung ba gets yung pangkalahatan? Hindi, sa pangkalahatan. Nung nagkatawang tao si Tinatanong Kristo, kita. natural, Tinatanong kita. kasama Sa niya doon yung pangkalahatan, Holy Spirit tsaka yung Ama. Sa pangkalahatan ba, sakop na ba doon yung pagka-Diyos? Kaya kaya niya rin gawin yung Tinatanong pinapagawa ng Ama. Kaya kaya Tinatanong niyang kita. bumuhay dahil Sagutin mo yung pinapatnubayan tanong. siya ng Ama at ng Banal na Espiritu. Sagutin mo yung Yung masking tanong. si Elias nga, pati yung mga propeta, kaya rin gumawa ng himala. Objection. Dahil pinapatnubayan sila ng Diyos. Objection. Ano? Objection. Ang So tanong si ko Elias sa'yo, pala Diyos na rin dahil kayang bumuhay ng patay. hindi, tanong ko sa'yo. Ang tanong Wait ko sa'yo lang, dito Diyos sa na ba si Juan Elias 10:30, kasi kayang bumuhay ng Ako yung patay? nagtatanong. Base sa binasa mong talata. Ako yung nagtatanong. Ano sabi mo, ang Diyos ay may kakayahang bumuhay. Ibig sabihin si Elias ay Diyos. Objection, moderator. Oh, Objection, hindi ka moderator. Ako makasagot. yung nagtatanong. Wait lang, hindi ka makasagot. Objection, moderator. Ako yung nagtatanong. Sinasagot kita eh. Objection, moderator. Ako yung nagtatanong. Sasagutin ko siya, malinaw pa sa sikat ng araw. Sige. Ulitin ko yung tanong ha. Dito si tinutukoy ni Kristo sa Juan 10:30. Ang sinabi niya dito, ako at ang Ama ay iisa. Saan sila nag-iisa dito? Sa pagka-Diyos o sa pagkatao? Pangkalahatan, kapatid. Unang-una, sa pagka-Diyos, iisa. Sige, Sa next question. gawain, kapatid, iisa sila, nagpapatnubayan sila sa iisa silang hangarin. Next question. Sa pangkalahatan ba na yon, kasama ba doon ang pagka-Diyos? Yes or no? Kasama nga ni, kahit nung nagkatawan tao pa siya. So, Siya nga inaamin ang... mo, Di mo ata nagigets yung sagot ko. Wait lang, nagigets mo ba yung sagot ko? Palinaw muna, nagigets mo ba yung sagot ko? Diyan. sako ka na? Ikaw yung Inamin mo sako. Sako na siya. Kasi gusto mo Inamin niya palabasin na porket kaya Inamin bumuhay niya ng na patay, ay Diyos na. Sako na. Sako ka na. Saan makikita na kaya Sako ka bumuhay na. ng patay, ay Diyos. Sako ka na. Huwag ka na magmuna iba yung Oh. topic. Tinatanong kita. Oh. Sa pangkalahatan ba na yun? Actually, tumalon ka na nga ng Tinutukoy ni topic. Kristo. Sinundan pa kita Tinutukoy ni bilang Kristo respeto dito. sa kagustuhan mo. Uy, sako ka Tapos na. ngayon, magsasalita ka ng Tahimik. sako-sako. Tahimik mo Baka na. ikaw yung sako. Tahimik na. Tahimik Oh, ka muna. kung sako ako, Sagutin mo yung sagutin tanong mo ko. nga yung tanong ko. Sagutin mo yung tanong ko. Wait lang, sagutin mo yung tanong ko kung sako ako. ka na. Sinagot ko na yung tanong mo, tapos basta ka magpaparatang ng sako, ikaw ngayon di makasagot eh. Oh, sige. Ako yung nagtatanong di ba? Oh. Ako yung nagtatanong. Sagutin mo rin ako. Di, Sinagot ako pa yung kita eh. nagtatanong. Wala Objection, pa. Tatlo pa lang yung moderator, tanong ko. sinagot ko na siya, dapat ako naman Objection, magtanong. Tatlo pa lang yung natatanong ko. Wait lang, Tatlo wala pa lang, tayong usapan na hanggang 5 yung Lima. ano. Di, yung Walang patakaran sabi dito. ko lang, Bro, Yung kasi patakaran ko dito. sa'yo, sagutin mo rin Yung ako. viewerista bro is 5 tanong bro, yung rule niya bro. Klaro yun. Oo. Oo, klaro yun. Wait lang, objection moderator, nagsasabi pa siya ng sako-sako.
Tanungan lang. Oh, tatlong tanong. Patapusin niya yung sagot ko tapos tuloy-tuloy sa tanong. Hindi yung sako-sako. Sasaktan Oh, si sige na, Walang huwag ka ganun. nang iiyak. Huwag ka nang iiyak. Huwag ka nang iiyak. Ikaw yung umiiyak si eh. user. Huwag ka nang iiyak. Hindi, nayayabangan ako dito kasi hindi niya ata nagigets yung sinasagot ko. Nagsasalita na lang bigla ng sako kahit di niya nagigets. Sige na. O sige, back to topic. Respeto. Oh, back to topic. Pangapat. Sige, pangapat. Dito sa ako at ang ama ay iisa. Ako at ang ama ay iisa. Sabi mo kasi kanina na si Kristo, nung nagkatawang tao siya, hindi siya Diyos. Diba? Sabi mo kanina. Marami tayong witness dito na nakarinig nun. So Oo, ngayon, di ko yan itatanggi. after this question na sa ikatlong tanong na sinagot mo na pangkalahatan, at inamin mo doon na dito sa pangkalahatan na yun, kasama na ang pagka-Diyos, so inaamin mo na yung ipinanganak ni Maria ay Diyos. Yes or no? Pati tao. Tao nga ni. Mababasa mo tao. Panglimang tanong. Sige, ikalimang tanong. Balikan natin. Dito sa Juan 10:30, ako at ang ama ay iisa. Saan sila nag-iisa dito? Sa Sinagot ko na yan. Kanina pa. Paulit-ulit. Saglit lang. Saan sila nag-iisa dito? Sa sinabi mo, pangkalahatan, di ba? Sa pangkalahatan na yon kasama ang Diyos. Tama ba? Kasama ang Diyos. Sa panahon na ito, nabubuhay pa si Kristo. Tama ba? Di ba? Nabubuhay pa si Kristo nung sinabi niya ito. Nung sinabi ito ni Kristo, na ako at ang ama ay iisa. Iisa ba sila sa pagka-Diyos o iisa sila sa pagkatao? Sinagot ko na yan kanina pa. Pero sige, sasagutin ulit kita. Isa Hindi na sila. Hindi, Isa doon ka sila naman sa namili pagka-Diyos. dalawa, categorical. Ito, isa sila sa pagka-Diyos. Yun. Pero nung tao, Bingo. pinapatnubayan siya ng So, Diyos. conclusion na ako. Okay na yung sagot mo. Conclusion na tayo. Sige, conclusion. Conclusion. So, tao din pala ang ama para sa kanya. So, clearly mga kapatid, no? Dito sa binasa nating talata sa Juan 10:30 tsaka sa Deuteronomio 32:39, sa John 11, na ang Diyos lang ang may kakayahang bumuhay ng patay. Si Kristo habang nabubuhay pa siya dito sa lupa kasama natin, bumuhay siya ng patay, na Diyos lang yung may kakayahan. So therefore I conclude na Diyos si Kristo noong nabubuhay pa siya dito sa lupa. Dito sa Juan 10:30 na binasa natin kanina, na ang sabi ni Kristo dito, ako at ang ama ay iisa. So nung sinabi niya dito na ang ako at ang ama ay iisa, meaning to say, iisa sila sa pagka-Diyos. Yun mga kapatid. Hindi ibig sabihin nito na si Kristo ay tao lang. Bagamat siya ay iisa sa Ama. Ang ibig sabihin nito ng iisa siya sa Ama ay iisa siya sa pagka-Diyos ng Ama, hindi sa pagkatao ng Ama. Ganun yun mga kapatid. So therefore, yung pinanganak ni Maria is hindi lang basta tao, kundi totoong tao at totoong Diyos yung pinanganak ni Maria. Kasi hindi mo pwedeng ipaghiwalay yun. So, babasahin ulit natin dito sa John. Dito na lang tayo mag-search. 1:1. So, sa 1:1, na nakalagay dito, sa pasimula pan ay naroon na ang salita. Ang salita ay suma sa Diyos, at ang salita ay Diyos. Take note mga kapatid ha. Ang salita ay Diyos. Yan, take note natin mga kapatid. Ang salita ay Diyos. Tapos kung pupunta tayo dito sa 14, ang nakalagay dito, nagkatawang tao ang salita at nanahan kasama natin. So yung Diyos na salita, nagkatawang tao at nanahan sa atin. Hindi ibig sabihin na nawala na yung pagka-Diyos niya. Kasi walang sinasabi dito sa talata na nawala yung pagka-Diyos niya. Bagko sa 18, mababasa natin sa 18, walang taong nakakakita kailanman sa Diyos, ang bugtong na anak na nasa piling na ama ang naghayag sa kanya. So kung babasahin natin to sa ibang tawag dito, translation 18, walang tao nakakita sa Diyos, ang bugtong anak, 18, wait lang,
Ito. 18. Kaya may wala pa nakakakita sa Diyos. Ang natatanging Diyos na nasa kandungan ng Ama ang nagpakilala Diyan, sa ubos na yung oras mo, kapatid. natatanging Diyos na nasa kandungan ng Ama ang nagpakilala sa Kanya. So yung tinutukoy Objection, ubos na yung oras mo, kapatid. Kanina pa. tinutukoy dito na natatanging Diyos ay si Kristo. So sako na siya mga kapatid at yun lang. Diyan, ako naman magtatanong, kanina pa yung oras mo. Okay, ako na magtatanong 5 tanong. Unang tanong,